Sa larawan na ito ay ating nakikita ang isang batong halos nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang tanging nakikita natin dito ay ang kanyang ibabaw na bahagi kung saan ay meron itong kakaibang hugis. Kung ito ay ating pagmamasdan ng mabuti, ang kalalabasan nito sa ating isipan ay isa itong ulo ng palaka. Ito ang kanyang kanang mata at ito naman ang kanyang bunganga. Pagdating sa mga palakang marka, ito ay nagtuturo ng isang importanteng direksyon. Pwedeng ang direksyon na ito ay sa kanyang harapan o likuran kung saan ay nakadepende sa kanyang itsura. Kaya kung mas detalyado ang pagkakahugis ng kanyang likuran, ibig sabihin ay ang likuran nito ang siyang nagpapahiwatig sa tamang direksyon na ating susundin. Kung ang ulo naman nito ang mas detalyado ang kanyang pagkakahugis, ibig sabihin ay sa harapan nito ang tamang direksyon na ating susundin. Sa ating marka na ito, isa itong surface marker o marka sa ibabaw ng lupa. At malinaw nating nakikita na isang ulo ng palaka ang siyang binibigyang hugis ng batong ito. Kaya sa madaling salita, ito ay nagbibigay pahiwatig na ating tatahakin ang kanyang harapang bahagi hanggang sa ating marating ang kasunod na marka. May iginuhit ang ating ka-TH dito na isang sketch map sa lugar na kanyang sinusuri. Dito sa bandang kanan ay ang kinalalagyan ng ating batong marka na hugis ulo ng palaka. At ayon dito sa sketch map, ito ay nakaharap sa kinalalagyan ng isang kasunod na marka. Ang markang ito ay isang maliit na batong may nakaukit na X sa kanyang ibabaw. Hindi ito nakuhanan ng larawan ng ating ka-TH, kaya hindi ko ito masuri kung ito ay masasabi nating lehitimong marka o hindi. 5 metro mula sa batong may nakaukit na X ay may isang napakalaking bato. Maaring may nakaukit sa malaking bato na ito, kaya kailangan nating suriing mabuti ang mga bahagi nito. Saan ang ating digging spot o ang saktong lugar na ating huhukayin? Ang markang X ay sumasagisag ito sa nakabaong deposito. Mas karaniwang ginamit ito ng mga sundalong Hapon para ipahiwatig na positibong may kayamanang nakabaon sa lugar. Ngayon, ang ating palakang marka ay binibigyan nito ng importansya ang kinalalagyan ng markang X. Kaya may posibilidad na ang deposito ay nakabaon sa ilalim mismo ng markang X na ito. Pwede natin itong subukang hukayin hanggang sa lalim na 5 talampakan para ating malaman kung may nakabaong marka na siyang higit na makakapagkumpirma na tama ang ating inumpisahang hukayin sa pag-uulit. Ang batong markang ito na hugis ulo ng palaka ay nagpapahiwatig na ating takakin ang direksyon kung saan ito nakaharap. At ito ang siyang ginawa ng ating ka-TH, kaya natagpuan niya ang batong may nakaukit na X. Dahil sa binibigyan ng palakang marka ang kinalalagyan ng markang X na ito, mataas ang posibilidad na ang digging spot ay sa ilalim nito. Pero higit na mas makakabuti kung susuriin muna nating mabuti ang paligid nito kung meron itong mga karagdagang marka, lalo na ang napakalaking bato na ito. Maraming nagsasabi na ang pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon ay sadyang napakakomplikado. Kaya naman ay maraming nawawalan ng pag-asa na siyang pinakadahilan ng kanilang pagsuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Pero pagdating sa mga taong tunay na may alam, ang pagbabasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon ay hindi gaano itong komplikado. Kaya ipagpatuloy mo lamang ang pagkalap ng mga kaalaman at paghasa sa iyong kakayahang bumasa ng mga marka. Hindi magtatagal, ang iyong kakayahan na ito ang siyang magiging susi sa iyong pinakauna at sunod-sunod na tagumpay.